Wada, wala ka bang naramdamang pagsisisi? Bakit ipinagpalit mo yung kasikatan mo sa pag-ibig mo kay Direk Carlo J. Caparas? Actually, hindi ako mabait para lang makapera ako. Sinasabi po na ang case ni Pepsi Paloma ay gimmick at gawa-gawa lang. Ano ang katotohanan? Hindi lang alam ng tao. Ako na rin mismo ang nagsasabi. Ako yung buhay. Pero ikaw talaga ang saksi sa kung ano man ang mga totoong nangyari. Ako daw. Pero sasabihin ko siya, Tito, hindi ko po hangad na, hindi ako nagpa-interview sa'yo para manira ng kapwa ko. Tito, tandaan mo, iba na ngayon ang karma. Ang tanong ko lang, bakit niyo masyadong pinoprotektahan yung patay? Eh, ako buhay, diba? Sakit naman nun. Ikaw ba ay nabayaran? Hindi ako lumabas para manira. Gusto ko lang po, yun ang totoo. Ano ang feeling mo at napagtagumpayan mo? Yung mga pagsubok mo sa buhay, particular na ng mga panahong iniwang ka ni Carlo J. Caparas. Actually, Ayun ang chismis. ayusin kita. Hindi ako iniwan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang araw po sa inyo. Tanghali, umaga, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. At this time, tulad ng aking madalas na sabihin, katotohanan, kwento sa likod ng kwento, realidad. Ang tanong, nasaan nga ba si Guada Guarin? Ilang taon na ba siyang nawawala? At this time, ang kontrobersyal, ang pinag-uusapan, nahanap po natin. Sa pagkakataong ito, narito si Guada Guarin. Hello po. Magandang araw sa iyo, Guada. Gandang tanghali po. Tanghali, umaga, hapon, ayan. Sa mga nagtatanong, sino ba si Guada? Yun ang unang ipapasok natin o papasok sa ating isipan. Sino nga ba si Guada Guarin? Bakit hinahanap siya? Bakit nawawala siya? Si Guada Guarin ay ang kontrobersyal na aktres. Kung bakit, aalamin natin maya-maya. Guada, kumusta ka na? Okay naman po. Ano ang pinagkakabalahan mo ngayon? Community service po. Community MBC. service. So, ano ginagawa mo dito? Tumutulong po ako sa kanila para sa mga proyekto po ng aming kagawad. Kung ano po yung pangangailangan ng mga tao, ako po yung mismong nagpipresenta na tumulong. Ganun lang po. Sino nga ba si Guada Guarin? Bakit siya hinahanap ng mga tao? Siya po ang kontrobersyal na susi sa nag-iisang kwentong walang kamatayan, patuloy na pinag-uusapan ang case ni Pepsi Paloma. Sinasabing siya ang katotohanan, siya ang nag-iisang kasama, siya ang nakakita, siya ang tunay na kaibigan. Pero this time, alamin muna po natin, ano po ang nangyari kay Guada? Guada, balikan natin nakaraan. Ano nangyari? Ba't nawala ka sa showbiz? Na-inlove po ako eh. Ayoko po talaga sa showbiz. Ayaw mo talaga mag-showbiz. Ba't napilitan ka lang ba mag-showbiz? Mahal ko po yung magulang ko eh. Sinusunod ko sila. And then dumating sa akin yung time na ganito pala ang showbiz. Nung nakakuha ako ng tiyempo, parang tumama po ako. Alam nyo na yun. Nakontento ako. Nakontento ka. Babalikan natin ang nakaraan. Sisilipin natin ang kwento ni Guada na kung saan ay nakita pala siya sa palengke. Ikwento mo nga ito. Dito po ako pinanganak sa Manila. Pero nung 2 years old ako, dinala po ako ni Papa sa Padre Burgos, Quezon. Doon po ako lumaki, doon ako nag-aral. Hanggang sa yung time na may nag-shooting doon, nakita po nila ako. Ang sabi po ni Tito Ray, "Uy, sino tong batang to?" Sabi ng lola ko, "Ay, apo ko yan." Kasi po, ang lola ko, nagtitinda po ng isda. Ang ugali ko po, pag umaga, hinahatiran ko ang lola ko ng gatas. Pag umuwi po ako, may dala na po akong pangtanghalian kasi ako po ang nagluluto. And then, babalik ako doon. Pag naman po hapunan, kasabay ko na siya. Nung nakita po ako doon ni Tito Ray, ang ginawa po ni Tito Ray, sumulat sa father ko. Hanggang sa, ang ginawa naman ng father ko, ay, telegrama ba yun? Telegrama. Pauwiin daw po ako ng Manila. That time po, pulis po ang father ko. Pulis Caloocan po. And then yun, nagdire-diretso na po yun. Pictorial dito, pictorial doon. Na ganun pala, kung ano-ano yung pinasusot sa akin. Na actually, nagugulat ako. Kasi sa probinsya, nangangahoy lang ako, nag-uulan ng baka. Totoo yun. Pag pinagtitinda ako. And then, tumutulong ako sa lola ko. Kasi doon po sa Quezon, nung araw, uso yung mga lancha. And then, yung lola ko, may dala yung pamalit. Halimbawa, atsara, papalit niya ng isda. Kaya yun po yung isda na binibenta po namin. Hanggang sa naging artista nga ako, parang naiba yung takbo. Hindi ko po talaga magets ang showbiz. Kasi kung tutuusin, maraming gusto maging artista, pero nahihirapan sila. Pero ikaw, napakadali. Sa
Sa akin, madali po, pero bakit tinakasan ko? Ano-ano nga ba ang mga pelikulang nagawa ni Guada Guarin? Nakagawa po ako kasama ko dun sa Virgin People. Kaya alam po, parang kami yung mga busero doon. Kay Mirna, kay Janet, Pepsi. Kaso nagkasakit po si Kuya Lito Ansures. Baliwala. Napunta ako sa ending. Yung naglalakad lang ako doon sa fiesta. Tapos nawala po. And then, nasama po ako sa Dalmasio Armas. Tapos naging bida ako sa Utol. Tapos gumawa rin po ako ng international. Tapos sa mga TV. Ganun lang po. Kung iisipin natin, kung babalikan natin na nakaraan, Guada Guarin, papasok sa atin, sexy actress, bold star, hindi po pala. Dahil siya ay hindi gumawa ng mga pelikulang pa-sexy. Actually, tita, ang aking ginawa ni Tito Ray, parang ano sa akin, sexy. Mga nakapanty, nakaganyan. Pero ang pelikula ko po, puro action. Kaya yung sinasabi nila, ay, bold star yan. Kasi nung araw, pag nakapanty ka, bold star ka eh. Pero ngayon, pag nakahubad ka, sasabihin nila art. Pero, Anong pakiramdam mo nung tinatawag kang bold star, hubadera? hindi po ako naapektuhan kasi hindi naman totoo. Wala sa akin yun, tsaka history na yun eh. Hindi ko na bababago yun. Yun na yung invento sa'yo eh. Trademark ko na yun. Sa kasagsagan ng kasikatan ni Guada Guarin, pumasok ang pangalan, Sumalangit Nawa ang Kaluluwa ni Carlo J. Caparas. Dito, nagkaroon ng bagong kwento ang buhay ni Guada. Nagmahal, nagkaroon ng anak, nasaktan. Guada, wala ka bang naramdamang pagsisisi? Bakit ipinagpalit mo yung kasikatan mo sa pag-ibig mo kay Direk Carlo J. Caparas? Actually, wala po. Mabait po si Direk. Kaya hindi po ako nagpakasal. Kasi parang doon ako tumanda eh. Hinahanap ko yung alaga. Parang mali yung patakaran ko sa buhay. Kasi nasanay ako sa kanya eh. Mabait siya sa akin. Tinuruan niya ako ng tamang asal. Ayaw niya ako matuto ng mga salitang bakla. Disiplinado. Hinahanap ko yun sa iba. Wala po. Kaya wala akong pinakasalan. Hinanap sa iba, nagmahal, 3 beses nagmahal, 3 beses din nawala. Pero nagkaroon siya ng mga mabubuti, respetado, at nakatapos na pag-aaral ng mga anak. Baybayin natin, bakit nga ba napatapos ng isang Guada Guarin ang kanyang mga anak na titulado ngayon? Ano nga ba ang mapinagdaanan? Madami po. Nagtinda, naging manager sa, alam nyo na, kung ano-ano, hindi Sa ko na mga po club, maalala. nag-manager ka sa mga Yes, club. nag-manager ako sa club, pumasok ako sa insurance, naging alaga ako ng born again. Marami, tita. Hindi ko na, maalaala. Hindi ko nga alam bakit ako nakapatapos ko yung mga bata. Kasi dati, nung manager ako, umuwi ako madaling araw. Sinecheck ko yung mga bata pagtulog. Iniisip ko, papaaral ko ba to? Pero ngayon, parang istorya na lang kasi napatapos ko eh. May babae sa akin na nag-akay, parang sa born again siya. Ang sabi niya, be, mapatapos mo lang yung mga anak mo. Masaya na siya. Yung ginagawa ko sa'yo, gawin mo sa iba. Kaya ito, yung nakita kong tumutulong to, kaya ganito yung attitude ko. Kasi nung time na walang-wala ako, may isang babaeng umano sa akin, umakay. Ayusin mo yung buhay mo. Ganituhin mo. Wala po ako naging bisyo. Dati naninigarilyo ako. Malakas ako uminom. Kasi yun ang trabaho ko eh. Nag-abroad ako sa Japan. Sa Japan, umiinom ka doon. Yun ang trabaho mo. Dito, ganun din. Nagsayaw din ako sa mga club. Kasi ginagamit ko yung pangalan ko. Asin Guada. Kailangan ko eh. Kailangan ko mabuhay po. Hindi ako mabait para lang makapera ako. Sinolo ko. Hindi ko na makwento, tita eh. Kasi takot ako sa showbiz. Kung nahiya po ako sa iyo eh. Ikaw yung pinaka yung inaalala mo ko. O Guada, kumusta? Kumustahan tayo? Ikaw lang yun. At kumusta ka? Okay po ako. Lalo na po ngayon. Tapos na yung bunso ko. Accountant yung bunso ko. May mga teacher ako. Pero ayoko po silang madamay sa pagiging Guada ko. Ang Guada, may history yan. Masakit. Pero doon lang. Masakit ang kwento ng isang Guada Guarin. Hindi na namin tutukuyin ang kwento. Minsan, isang panahon, isang veteranong komedyante ang bumastos sa kanya. Kwento na hindi niya malilimutan sa buhay niya. Hindi natin siya papangalanan tulad ng kanyang ini-request sa atin. Guada, ano ang kwento nun? Nung panahon ng bastusin ka ng isang komedyanteng ito na hanggang ngayon ay napapanood sa telebisyon, pelikula. Sa akin, ayaw ko ng pag-usapan talaga yun. Masakit. Limot ko na eh. Pag ikaw yung lumimot, kailangan wag mo ng yan. Kasi may kanya-kanya na kaming buhay. At saka, pag talagang nilimot mo ang isang bagay, hindi mo na kailangang alalahanin pa yun. Yun ang totoo. Kasi, hindi ako nabubuhay ng kahapon. Lagi ako nabubuhay sa ngayon. Kasi kung iisipin ko yung kahapon ko, baka nagbigti ko. Hindi ako ganun. Baka nagbigti ako sa dami ng pinagdaanan, sa dami ng sakit na kanyang naranasan. Si Guada, aminado, ayaw niyang mag-artista. At nang huminto siya, tinalikuran niya talaga.
talaga. Guhada, bakit hindi mo na binalikan ang showbiz na alam mo naman natin na malaki ang kitaan dito, may fame dito, sikat ka, pinag-uusapan ka. Nakakatakot po ang showbiz. Bakit nakakatakot? Ang showbiz po, maganda sa mga yung nagsisimula, yung may kaya. Pero kung ikaw isang mahirap lang, mahirap po. Okay lang po ang showbiz kung marami kang talent at yung maganda yun maghahawak sa'yo. Swerte nga po ang showbiz ngayon, mga kabataan. Kasi pag kumita sila, maraming negosyo ang pwede nilang pasukin. Hindi katulad nung araw, wala po, diba? Ngayon, pwede ka mag-invest sa ganito, ganyan. Pero yung katulad ko na lumaki ako sa probinsya, Mahirap. at saka pag nasabihan mo ako ng Balat sibuyas. dinadamdam ko. Kaya po hindi ako pwedeng maging artista. Pero hindi ka ba nang hinaya? Ang daming mga pelikula na gawa, sumikat ka, pinag-uusapan ka. Never. At kontento ka ngayon sa takbo ng buhay mo. Opo. Sa akin nga dati, sabi ko mapatapos ko lang yung mga anak ko, okay na ako, pwede na nga akong ganun, ganito. Pero iba gusto ko rin mag-alaga ng mga apo. Saan ka ba nag-aral nung high school? Nag-graduate po ako ng Padre Burgos Elementary School. Nag-high school po ako sa Holy Cross Academy. Doon nag-artista po ako, nalipat po ako sa St. Catherine sa Project 8. That time, classmate ko po si Pepsi. Sa St. Catherine. Opo. College kayo noon. High school. High school pa lang. Kasi po dati, nung bagong artista ako, tumira po ako kay Mirna Castillo. Wala po akong damit. Siya po ang nagbibigay sa akin. Tumulong si Mirna Castillo sa iyo. Batang tundo yan. Hindi. Nakaka-proud yan si Mirna Castillo. Nakatira po kami kay Tito Ray sa P. Gomez, sa Quiapo. Nandun ka sa building. Ngayon, sabi ni Tito, mag-aral kayo. Nag-board kami sa Project 8 sa isang kaibigan niyang doktor na kuha kami ng isang room. Magkasama kami. Ni Pepsi. Opo. Naalala ko nung araw, hindi kami nagpa-plancha ng uniform. Basta ipiplits lang namin yung uniform, tapos lalagay namin sa unan. Sa school kami kakain. Hanggang sa pag may shooting, absent kami. Tapos yung last naming experiment, yung sa kandila, tawa ka ng tawa kasi si Pepsi magaling mag-English. Tulungan mo ko. Kasi Amerikano yun Tapos pupunta kami ng Cubao, bibil kami ng notebook. Gusto namin yung Katleya. Tapos ang hiling niya sa ice skating. Ako naman tanga. Siya dire-diretso, pero sa likod ako, pabali-balentong ako. Ganyan ang istorya namin dalawa. Nagkahiwalay na lang kami nung na-inlove ako. Nagkita kami nung sumasayaw siya sa Cubao, nung umaigsi na yung buhok niya. Yun lang, nung namatay siya, ako yung unang pumunta doon sa burol niya. Maaga po ako pumunta para wala pong reporter. Yun ang sabi rin alam mo na yun. Pumunta ka doon, magdala ka ng kape, magdala ka ng ganito, huwag ka na magpakita. Hindi na po ako nagpakita. And then nung namatay si Tito, wala ako dito. Si Ray de la Cruz yan. Opo, nasa Japan po ako. Sabi nila, namatay, gano'n. Bago natin pag-usapan si Ray, si Pepsi muna. Anong ugali meron si Pepsi? Sino siya? Mabait po siya, makulit. Kasi nung araw na natatandaan ko, sa kwarto po ni Tito Ray, tulog na kayo. Yung kama ni Tito Ray, dyan, dito kami. Ang ugali niya, magkukulubong. Huwag na kayo manigarilyo. Mag-aircon tayo. Magsisindi na sigarilyo. Nandun kami sa kumot. Ganyan siya kakulit. Tsaka mabait po siya. Pepsi Paloma, isang kwentong hindi malimot. Laging umuusok, laging pinag-uusapan. Dahil ito ay ang kwentong walang kamatayan. Iniiwasan, ayaw magsalita. Pero kukurot po tayo. Bago natin pag-usapan si Pepsi, punta muna tayo kay Ray de la Cruz. Matagal mo na nakilala si Ray de la Cruz. Sumalangit na mo ang kanyang kaluluwa. Si Tito po, nakilala ko sa Quezon. And then, nakasama ko siya. Nung namatay siya, sabi ko nga sa'yo, wala ako. Para sa akin, si Tito mabait. Mas gusto ko po ang bakla kaysa po sa babae. Yun ang totoo. Kasi si Tito, pinakita niya yung pagmamahal sa akin. Wala po akong pakialam ko anong image sa inyo ni Tito Ray. Hindi lang sa tumatanaw ako ng utang na loob. Kasi yun po yung pinakita sa akin. Tinuring niya akong anak. Kasi po nung magpo-14 ako, parang gano'n. Siya yung unang-unang humalik sa akin. Happy birthday. Kababae siya talaga Umiihi nga siya na sa Arnola nakaupo. Ipagpaumanhin po ninyo isang matapang na linyahan, isang matapang na katanungan. Sinasabi po na ang case ni Pepsi Paloma ay gimmick at gawa-gawa lang. Pwede mo ba akong samahan sa pagsagot ng aming katanungan? Ano ang katotohanan? Kalimutan nyo na yun. Yun lang po. No comment po ako doon. Bakit kailangan kalimutan? Wala na lahat sila May kanya-kanya na kami buhay. May mga anak na kami. Tahimik na kami. Kami mga buhay naman, patahimikin nyo. Kasi wala na Tapos na po yan. Hindi na po natin mabubura yun. Kung saan, patahimikin na kami. Lahat. Wala na po dapat pag-usapan. Kasi tinapos na po yun. Hindi lang alam ng tao. Ako na rin mismo ang nagsasabi. Ako yung buhay. Tingnan nyo, bakit buhay pa rin ako kung gano'n ang image ng iba? Nabuhay na ako na maayos. Pagpatapos ng anak, bakit kailangan po nating mangganon tayo ng tao? Tapos na po yun Hindi po yung problema
nyo. Problema namin yun, pero natapos po yun. Hindi ko po hangad na, hindi ako nagpa-interview sa'yo para manira ng kapwa ko. Ang sa akin lang, pakiusap ko, wala na yun eh. Tapos na yun eh. Pero wala akong magagawa, history na yun. Pero sa akin, kung ano yung pagkakamali ko, o kahit sino sa amin, patawarin nyo kami. Yun lang, Tito. Wala kayong maririnig sa akin. Ang gusto ko lang, tigilan nyo yan, mabuhay tayo ng maayos. Tito, tandaan mo, iba na ngayon ang karma. Kahit anong dami mong pera, tatapatan yan ang sakit mo. Kaya yun po ang iniisip ko. Ayaw ko po magtanim para anihin ang anak ko. Kwento sa likod ng kwento. Paglilinaw, linawin natin. Ayaw magsalita, saradong kwento, suradong usapin. Pero ikaw talaga ang saksi sa kung ano man ang mga totoong nangyari. Ako daw. Pero sasabihin ko siya, Tito, tapos na po. Wala na kayong marinig, sabi ko sa inyo. Magsalita ka ngayon, totoo, hindi, same. Yan ang ugali ng tao. Ngayon, gusto mo yung nagsisinungaling. Gusto niya yan eh. Pero yung totoo na nagsasalita, ayaw nyo, nagagalit kayo. Saan ako pupunta? Doon na lang po. Habang kami ay nagkukwentuhan ni Guada, kumurot sa aking puso ang mga simpleng salitang kanyang binitiwan. Tapos na ang kwento. Alam niya kung ano ang totoo. Alam niya kung sino ang gumawa ng mga kwentong pinag-uusapan ngayon at pilit binabali ang katotohanan. Yes. Guada, pag binabali ang katotohanan ng mga taong nagkukwento tungkol sa case ni Pepsi Paloma, bilang isang tao, kunin ko lang ang idea mo, ang pananaw mo, ang damdamin mo. Nasasaktan po ako. Kasi nagkaroon ng kanta. Hindi pa naman uso yung kumanta. Napakadumi po. Ang dumi. Hindi ko na yung mababago. Wala na pa akong magagawa. Pero sabi ni Guada, gaano man karami ang kasinungalingan, gaano man katambak ang mga taong patuloy na naninira, nagsasabi ng mga kwentong walang katotohanan, ay alam niya ang punot dulo ng kwentong patuloy na pinag-uusapan. Ang kwento ng walang kamatayang rape case ni Pepsi Paloma. Last question ko sa iyo ito, tungkol dito kay Pepsi. Nasa kaso na ngayon yung kaso ni Pepsi Paloma na kung saan ay hindi na pwedeng ipalabas ni Direk Daryl Yap ang kanyang kwento kaugnay sa case ni Pepsi Paloma. Bilang isang kaibigan, bilang isang kasamahan, bilang naging parang kapatid na ni Pepsi, ano ang reaction mo? Hindi na dapat yun binubuhay pa eh. Unang-una, patay na siya eh. Patay na si Tito. Patay na rin ang abogado. Patay na yung mga involved doon. Paano naman po kami mga buhay pa? Diba? Ang tanong ko lang, bakit nyo masyadong pinoprotektahan yung patay? Eh, ako buhay. Diba? Sakit naman nun. Kasama ako dun eh. Bakit nyo inaano yung patay na? Paano pag ako, gusto nyo ba mamatay pa ako? Masakit tita yun. Kasi ako yung natutorture. Totoo lang. Mga anak ko, professional ang mga anak ko, pero ang image ko, iba. Nabuhay ako, mababa lang. Ano ko? Alam kong artista ako, pero hindi ako nagyayabang na artista ako. Pag sinabi, ikaw pala si Guada, iniiba ko yung usapan. Totoo dito. Si Guada, kapag nakita nyo po, naglalaba, naglilinis, bumibili ng kung saan-saan sa Divisoria, bit-bit ang mga mabibigat na kargada. Sino mag-aakala ng isang Guada Guarin na tumutulong sa mga bata ngayon, sa mga matatanda, at narito ay isang Guada Guarin na pinag-usapan at nagkaroon ng pangalan sa showbiz. Guada, nahihirapan ako kung paano ko bubuksan ang kwento na paulit-ulit mong isinasarado at ito ay ginagalang ko. Bilang paggalang, gusto ko marinig mula sa iyo ang isang paalala o mensahe para sa tao. Sabi mo nga, Guada, buhay ka. Bakit hindi kayo iniisip na buhay pa? May kinatatakutan ka ba, Guada? Wala po. Hindi po ako natatakot. Sa totoo lang. Gusto ko lang po yung maayos ako. Maayos ang buhay ko. Bakit nakita niyo ba akong nag-ga? Noon, umiinom ako ng alak kasi trabaho ko yun. Ano ba ang trabaho sa abroad? Lalo entertainment ka. Umiinom ka. Ang ngayon lang po, ayoko na rin po yung pag-usapan yung mga ganyan. Kasi sakit sa ulo. May gusto ka bang sabihin sa mga tao? Ito po ako, okay naman po ako. Hindi naman po ako napasama. Maayos po ang buhay ko. Hindi ako lumabas para manira. Gusto ko lang po kung ano yung gusto nyo na sabi, yan si Guada, ganun-ganun. Nabayaran yan, na ganito yan. Nagkakamali po kayo. Linawin po natin, sa kanya na po nanggaling. Yun po yung akin pong gustong itanong. Ang pananahimik bang ito, Guada, ay may dalawang dahilan. Una, ikaw ba ay nabayaran? Meron ba nagbanta sa buhay mo? Pangatlo, sarili mo ba itong kagustuhan? Sagutin mo muna yung una. Ikaw ba ay nabayaran? Di sana mayaman ako. Bakit ako nagtitinda ng sabon? Titinda ka ng sabon? Mamaya pag-usapan natin yung sabon mo yan. Nung grade 1 yung anak ko, hatak-hatak ko yung mga sabon na per kilo, tsaka yung mga downy na nasa... Dito na lang yung mga Coke. mga soft drinks. Kagustuhan mo ang pananahimik na ito. Opo.
Masaya ako dito. Hanggang saan mo paninindigan ito? Hanggang dulo. Paninindigin mong mananahimik ka? Sus, matanda na ako sa bumalik. I mean, mananahimik ka sa kwento ng Pepsi Paloma. Opo, Kahit sabihin pa natin may alam ka. bakit ko sasabing may alam ako? Tapos na yun eh. Wow! Sabi ko nga sa'yo, tapos na yun eh. Ang kulit lang niya eh. Ang totoo po niyan, ayaw po magpa-interview ni Guada. 2 taon ko po yatang yan niligawan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang po siya lumabas sa atin. At sobra ko yung pinagpapasalamat sa iyo, Guada. Love you. Nung panahon na kayo ni Direk Carlo J. Caparas, sila na ni Donna Villano na. No. Nauna kayo. Opo. Pero wag na natin pong pag-usapan yun. Kasi mabait po silang dalawa. Si Donna sa'yo, di ba? Mabait po, mabait siya. Kahit na sabihin mong, bakit po ba? Sarili po ba namin si Direk? Di ba hindi? Meron siya. Oo, hindi po natin pwedeng sabihin ko na akin yun. Hindi rin niya pwedeng sabihin kanya yun. Kasi may original yun eh. Pero mabait po sila. Ayos ang mga anak nila. Wala akong masasabi po kay generous po si Donna. Isang linyahan ang hindi ko malilimutan. Tinanong ko si Guada, bakit hindi ka nagpakasal sa lalaking iyong minahal? 3 beses siyang nagmahal, 3 beses din nawala sa buhay niya ito. Pakinggan niyo po, pauulit natin sa kanya, bakit hindi niya gusto magpakasal? Bakit nga ba? Ayoko po maging anak ko sa labas yung nauna. Mga anak ko kay Direk, mahal na mahal ko po yun. Lalo na yung panganay ko, tsaka yung babae ko. Mahal ko po lahat ng anak ko. Kaya hanggang ngayon, talaga ako. Wala akong pinakasalan. Kahit na malaya ako, inaayos ko yung sarili ko para sa mga anak ko. Bahala na. Sanay lang ako doon. Yun ang totoo po. Mula doon sa probinsya, nagpunta ng Maynila, naging artista, at hanggang sa aming pag-uusap ngayon. Mula sa kinauupuan mo, balik tayo sa nakaraan mo, ano ang realization ng buhay mo? Ano ang natutunan mo? Madami, hindi ko po maisa-isa. Ang pinaka-the best po yung nagpakatotoo ako. Nasanay ako sa hirap. Kaya nung nawala ako sa showbiz, hindi talaga ako nahirapan. Kaya kong maglakad dyan, kahit anong itsura ko. Kasi yung ibang artista, kailangan iba-iba damit, di ba? Ako po hindi. Ang gustong-gusto ko talagang hindi ako artista. Kasi pag artista ka at humingi sa'yo ng pera, hindi mo nabigyan, interview, siraan ka. Ayoko nang ganun. Kailangan pag artista ka, pwede ba yung kawawa ang mga artista? Hingi ay kung walang-wala. Paano yung kung wala kang pelikula ngayon? Next year ka pa. Ikaw ay nandiyan dyan, Guada. Kung meron pang isang Guada na nasa upuan ko ngayon at kakausapin ang original na Guada, ano ang sasabihin mo kay Guada o sa sarili mo? Salamat, hindi ako napariwara. Ang pinagsisisihan ko talaga, ang maging Guadago rin ako. Yun ang totoo. Sinabi ko na rin kay Kuya Eugene Asis, mabait po sa akin yan. Kasi kilala niya ako, bata pa ako. Ang ganda ng pangarap ko nung bata pa ako eh. Kaya lang mahal ko po ang magulang ko. Tsaka akala ko maiaahon ko yung pamilya ko eh. Nung nasira po ako eh. Bumasok ako ng showbiz. Akala ko, ganun-ganun lang. Hindi ko nakayanan. Ang totoo, hindi ko kaya. Kanina nga po eh, tatakot ako sa mga ilaw eh. Takot ako kasi bibihira po ang totoong tao sa showbiz. Ginto po yung totoong tao. Kaya pag nakakita po ako ng taong mabait sa akin, inaano ko yun, inahalagaan ko yun. Kasi yun ang gusto ko. Sa showbiz po, alam mo na yun, paplastiking ka. Pero yung pag nasa totoong buhay ka, mararamdaman mo yung tao eh. Lalo na ngayon, nararamdaman ko yung walang-wala, yung mga tao na natutulungan. Pero dito ako, hindi ko na kailangang umarte. Hindi ko na kailangang mag-plastic sa'yo at magporma-pormang mayaman ako. Ito ako eh. Tanggapin nyo na ako. Isang simpleng Guada Guarin, natakot, nagsisi nang pumasok sa showbiz. May pinagsisihan, pero pilit na inayos ang buhay. And congratulations sa'yo. Napagtagumpayan mo yun. Opo. Ano ang pili mo at napagtagumpayan mo? Yung mga pagsubok mo sa buhay, particular na ng mga panahong iniwang ka ni Carlo J. Caparas. Actually, Ayun ang chismis. ayusin kita. Hindi ako iniwan. Ako po ang humiwalay. Bakit? Hindi ko na kailangan dahil doon sa ako po. Linawin natin yung mga naglabasan na ang Hindi totoo issue doon yun. na iniwang ka ni Carlo J. Caparas. No, walang balak siyang iwan ako. Pero ako mismo yung humingi pa ako ng sorry doon sa tunay eh. Ako po ang kumalas. Pero ayaw niya. Hanggang sa nakita niya ako, bakit ka nagsasayaw dyan? Bakit mo binababoy yung buhay mo? Mas gusto ko nang humiwalay talaga. Pero nung humiwalay ako, akala ko magiging mas okay. Mas gumulo yung buhay ko. Pero ando na yun eh. Nililinaw ko, never akong iniwan. Kasi di natin alam kung naandyan lang si Direk eh. Ibig sabihin, ako. Ba't di mo nilinaw yung issue na yun na nagputukan
noon, mga panahon na yun? Ayokong nakakalagkad yung pangalan nila sa ganun-ganun lang. Tsaka wala naman akong balak mag-artista. Yun ang totoo. Bakit ako magpapa-interview sa inyo? Wala naman akong pinopromote. Ang ginagawa lang yan ng isang tao na may pinopromote. Wala naman akong pinopromote eh. Tama naman. Punong-puno, siksik, liglig ang aming kwentuhan. Hindi artista ang aking kaharap ngayon. Walang balak pumasok sa showbiz. Walang pinopromote. Isang simpleng guwada-guwarin. Isang simpleng baby kabading. Thank you so much sa'yo, baby! Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo ngayong araw na ito. Siyempre pa, tulad ng aking madalas sabihin, kwento ng kwento. Kwento sa likod ng kwento. Realidad at pagsasabi ng katotohanan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yun na! Thank you! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang